guys, we're here at PetSmart kasi wala na palang flakes yung ating fish. So yung goldfish natin, kawawa naman. Kasi ang meron doon is yung bilog-bilog na parang pellet. Pellet siya. So kaya naisip ko na bilihan na lang sila ng malaki. Ito guys, yung flakes na ganito. So ayan, 21.99 yung isang guys, yung isang malaking ganito. Ayan oh. So kung malaki na 21. Ito yung sumunod 16, tapos 7, tapos 5 yung mas maliit. So malaki na lang para yun, at least 22, 23 plus siguro plus tax guys. So ayan na lang yung bibili natin. Kasi ito naman talaga yung dati namin binibili, yung mas malaki para mas ano na siya, mas practical kaysa yung maliliit lang. Kasi lagi na araw-araw ginagamit. So ayan guys, ito na lang ang bibilhin natin. Ayan, flakes. Ayan guys, ang little birdies. Pasyal ko muna kayo dito sa PetSmart bago tayo mag-check out guys. Ikot ko muna kayo dito sa PetSmart. Ayan, ang cute na mga birdies. Ayan, ganyan yung bird namin sa bahay guys. Ganitong kulay at saka ganito. Ayan. Ayan, mga parakeet, mga budgies. Ayan, 39 yung blue parakeet guys, 39. Ito naman ang cute-cute little birdies guys, oh. Zebra finch ang pangalan niya. So 49. Ang cute, ang liit. Ang cute-cute niya. Ang liit guys. Ayan, dito to sa PetSmart. Tapos eto namang isa ay rare parakeet, 39 din. Ang cute din ito guys, oh. Ganda-ganda. Oo nga, very rare nga siya. Kasi ang common guys ito itong si blue at saka yung si green na to. Yung green parakeet at saka blue, yan yung common. Pero ito nga, rare nga ito guys. Pero same lang sila ng price. Ayan. Tapos ito naman si Fancy Conure. Ayan, ang laki. 800 plus guys. Large parrot cage. Fancy. Oh, ang mahal naman ito guys, no? Ang mahal niya. Mas mahal pa dun sa kakatil namin. Ayan oh, hello! Hello birdie! Hello birdie, how are you? Ayan guys, so ang laki. Ayan, so tignan natin yung mga fish. Ito meron din sila ditong hamster. May hamster ba sila ngayon? Parang wala ah. Mukhang tahimik yung mga cages guys ng hamster. Baka tulog sila. Or baka wala silang hamster na yun. Ayan. So walang hamster guys. Ayan. Ito naman ay mga gecko. Ayan. Parang wala ring laman yung mga gecko nila. So ito mga fish. Ayan. Dito namin binili yung mga fish namin guys. Ayan, maliliit pa siya, oh. Nung binili namin yung fish namin, guys, ganito lang kalaki. Ayan, ganito lang kalaki yung mga fish namin nung binili. Ayan, ganyan, ganyan, ganyan. Ayan lang siya. Tapos lumaki na siya ng ganun kalaki ngayon sa bahay. Matagal na yun sa amin, mga ilang 2 years past na yata or 3 years na rin. Ayan. So, ayan guys. Lumaki na siya ng ganyang kalaki. Yung mga ganito namin, meron din kami dati. Kaso, very sensitive. Madali lang siya mamatay. So, hindi siya nagtagumpay sa amin, guys. Hindi siya tumagal. Kaya, naisip namin na ito na lang yung bilhin namin. Ayan. Ayan, ito. At least, mas mura siya ng konti. Hindi masyadong masama sa loob kapag namatay siya. Ganon. Kasi mura lang naman to isa, guys, eh. Yan o, 99 cents lang. Yan, 99 cents. Kesa ito, ang mamahal niya, $8. Ito, $6. Yan. Diba? Nakakapanghinayang kapag hindi siya mabuhay. Ayan. Ayan, guys. So, ayan. Ay, ito, may ano sila, oh, may pleko. May pleko. Ayan, guys, si pleko. Tagalinis, parang janitor fish, ganyan. Si janitor fish. Si Fleco. Si Fleco.
Yan, ito meron kaming ganito guys, oh. Yan, yung may makulay na yan. May yellow kami, may pink, at saka may blue. Yan, may yellow, pink, and blue. Diba? Ang ganda. Ay, itong ganda. Tingnan nyo guys, ang ganda, oh. Freshwater shark. Yan, ang ganda niya. $6.99 lang. $6.99. Pero okay na kami dun sa aming mga fish. Mukhang maganda din to guys. So, mukhang shark siya. Shark. Yan. Ito, nagkaroon din kami nito. Yan. Kaso hindi rin nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Ayan, ang dami pa dito guys. Magaganda. Ayan, magaganda din. Dito to sa PetSmart. Ayan, ayan, sa PetSmart. Ayan guys, ang cute to, mga goldfish. Ayan o. Goldfish koi. Ayan guys, $6.99. Yung ganito ang mahal. Red and white. Goldfish guys, 17. Itong isa na 10. Ayan, ang ganda niya guys. Oh. Ang ganda ng mga fish. Ito malalaki na kaya medyo mahal. Yan o. Ang cute, ang cute, ang cute. Yan guys, ang gaganda ng mga goldfish. Tara. Magbayad na tayo guys at baka kung saan pa mapunta. Baka kung ano pa mabili natin. So magbabayad na tayo. Dito sa cashier ng PetSmart. Ayan guys, tapos na tayo sa PetSmart. Yan. Pupunta ako guys sa grocery. Bibili lang ako ng map. At kailangan ko ng map. Floor map. Yan. Kasi nabali na yung aking floor map. So ayan guys, ang lamig. Ang weather natin malamig na naman. Medyo cloudy. Today is Tuesday here in Canada guys. So let's go. So ito guys ang binayaran natin. Dapat ang babayaran natin dito sa ating biniling ito yung binili nating goldfish flakes ay dapat 23 guys yung babayaran natin. Kaya lang meron tayong $2 na na-save. Ayan, $2. Meron tayong $2 na na-save dahil doon sa ating discount. Meron tayong reward discount. So, kaya yung 23 natin, naging 20.99 na lang. Ayan. So, $21. Almost. So, instead of almost 23 plus na babayaran natin plus tax is naging 21 na lang guys. Dahil nakaless tayo ng $2. So, diba? Not bad. So, ayan. It's a blessing. Ayan guys. Ayan. Look at the weather today guys. Ayan. Medyo cloudy. Dito sa Edmonton, ay meron palang Shoppers dito tsaka No Frills, gagong bukas. Shoppers at tsaka No Frills dito sa katabi. Dati ibang ibang store ang nandito. Nakalimutan ko na kung ano ba yung store dati dito. Yun, so naging No Frills na siya. Galing. Yan, okay din dyan sa No Frills mamili eh. Mura din dyan guys. At tsaka dito sa Shoppers Drug Mart, okay din. Ayan, so ayan guys, at least may malapit na pag in case na dito sa PetSmart at kailangan pumunta ng grocery. Ayun sa No Frills, pwede din dyan. Ayan. So nandito tayo ngayon guys. Papunta naman tayo ng it's either Walmart or Superstore. Ayan, kung ano yung mas ma-accessible sa atin ngayon pa uwi. Para, ayun guys, bibili lang ako ng map. Ngayon hapon na kasi guys gusto ko rin umuwi agad kasi meron pa akong kailangan gawin. Ayan. So, ayan guys, see you in a bit. Thank you for watching my video today. Let's go guys. Ano na tayo? Labas na tayo. Malamig ngayon, -11. Pero yung lamig niya sobra.
It feels like mga 20 plus. Ayan, konting tiis na lang guys at medyo going to spring na tayo. And then summer. Pero malamig pa rin guys kahit na spring. Pero hindi na masyadong katulad ng ganito kalamig na winter talaga, sobrang lamig. Nagni-negative talaga. Yun nga lang pag spring guys, umuulan-ulan naman siya kasi nga nag-shower sa mga plants. Ayan, syempre nagpapalago na naman ng mga flowers, mga plants. Ayan, magiging green na naman ang ating kapaligiran. So wait lang tayo guys at medyo busy pa yung ano. Hindi pa tayo makasingit. Teka, sisingit tayo. Tayo makasingit, ang bilis eh. Ang bilis ng flow ng traffic. Nakago pa siguro dun sa kabila. Diba? Pag safe na, tsaka tayo sisingit. Ayun, go go go. Singit tayo. Ayan. Alas 4 na ng hapon pero ano na guys eh. Ano lang siya ngayong araw na to. Cloudy. Hindi tayo masyadong nasikatan ng haring araw today. Cloudy siya. At saka kagabi yata nag-snow. Yan, kasi pag gising ko kanina, pagtingin ko sa sasakyan eh may mga ano, may mga shower ng snow sa sasakyan, kaya ayan guys, it's Canada life. Lamig lang guys ang ating buhay dito, kaya nakakamiss sa Pilipinas. Nakakamiss lang sa Pilipinas guys kasi medyo maano ang araw doon. Nasisikatan tayo ng araw. Pero ngayon alam ko pa summer na rin sa Pinas kaya medyo ano na rin, mainit. Nung umalis kami ng Pilipinas, medyo ano na eh, maalinsangan na eh. Nagpaparamdam na yung summer eh. Enjoy naman tayo sa ating pag-uwi ng Pilipinas. At thank you sa mga taong ano, sa mga pamilya. Thank you sa mga kaibigan, sa mga kapamilya na nag-support, ayan, nag-treat sa atin habang nandun tayo, nagpasyal, nagpakain, ayun. Thank you sa inyong lahat ha. Hindi ko na i-mention yung mga names nyo, pero alam nyo na kung sino kayo. Basta thank you sa inyong lahat, lalo sa mga family ko. Ayan, sa mga in-laws. Thank you sa inyong lahat. Thank you, thank you. At nakabalik din tayo ng safe dito sa Canada. Naging smooth din yung biyahe natin pauwi ng Canada. So, see you soon, Philippines. See you next time. Ayan, thank you. Superstore na lang pala tayo pupunta guys, titingin ng map kasi ano, mas malapit na yung bahay doon. Daan na lang tayo ng Superstore. Kasi medyo malayo pa kung sa Walmart ako dadaan. Pupunta, iikot na naman ako at babalik. At least kung sa Superstore diretso na sa bahay, malapit na lang. Yan, mabuti hindi pa natin naabutan yung traffic guys kasi mga malapit nang mag rush hour. Hanggang 5 o'clock yan, 4 o'clock minsan start na ng rush hour. Dito sa binabaybay ko na to guys, minsan ang haba na ng traffic dito. Buti ngayon natsyempohan natin na hindi pa masyadong ganun kahaba. Mukhang nagbi-build up na. Ayan o, marami ng ano, nagbi-build up na yung traffic. Dito sa Canada guys, meron ding traffic.
Kapag lalo na pag rush hour, ayan. Kahit yung highway, nagta-traffic din pag sabay-sabay na rin umuwi yung mga galing sa work. Sa umaga, ganyan din. Traffic din. May morning hour din na traffic. Traffic din po. Ayan, go. Buti na abutan natin yung ano. Good, good, good. Minsan mahirap mag-merge eh. Lalo na pag traffic. Pero dyan sa Pilipinas guys, sa Pilipinas parang hindi ko sure kung kaya ko pang mag-drive sa Pilipinas. Pero dati naman akong nagda-drive sa Pilipinas, nakapag-drive I mean. Pero hindi ko lang sure kung kaya ko pa ulit mag-drive. Siguro kaya ko pa naman. Sa una siguro maninibago lang ako guys, kasi syempre iba yung traffic na ulit na nakasanayan ko dito sa Canada kaysa dyan sa traffic sa Pilipinas. Kasi kailangan dyan talagang yung ka sa traffic guys, diba? Kasi gitgitan, yun doon ako natatakot sa gitgitan. Yun guys, yun nga eh, ang dyan, it's either ikaw ang masagi o ikaw ang makasagi pag hindi ka talaga hindi ka talaga nag-iingat. O I mean, kahit nag-iingat ka minsan, hindi talaga maiwasan, diba guys, kung kaya minsan yun yung ko pagka nag-drive ako ng Pilipinas. Masyado na kasi, parang masyado na. Dati nung time na nagda-drive pa ako, hindi pa ganun kadami, lalo na yung mga motor, wala pang mga e-bike noon. Ayan, kasi umalis ako ng Pilipinas 2013. So wala pang ganun kadami yung mga motor at saka mga e-bike. Ngayon parang ang dami na po kasi mga sasakyan. 'Di ba? So ngayon yun. Bagong challenge yan pag umuwi ng Pinas at makapag-drive. Gusto ko rin mag-drive sa Pinas guys. Gusto ko rin i-challenge yung sarili ko. Who knows, one of these days makapag-drive ulit tayo dyan sa Pilipinas. 'Di ba? Loobin ng Panginoon na makapag-drive tayo ulit sa Pilipinas. Kasi maganda din dyan sa Pilipinas kung may sasakyan ka guys, 'di ba? Kasi katulad niyan, kami pasalamat lang kami na umuwi kami dahil nagpahiram yung aking in-laws ng sasakyan niya. Kaya naging naging accessible sa amin yung mga lakad namin, yung mga pinupuntahan namin, yung pamamasyal namin, kasi napakabait niya na pinapahiram niya yung sasakyan niya sa amin. Ayun. Kaya thankful naman kami sa kanya, very supportive siya. Yun, kaya napakalaking bagay dun ko na-realize na maganda rin sa sasakyan kung kaya mo rin lang na meron kang sarili mo na service ba. Service, kasi ang hirap ding mag-commute, ang hirap pag lagi kang nag-grab o ano ba yung tawag dyan sa Pinas, or taxi or Uber kung merong ganon. Ang mahal din ang babayaran mo kung lagi-lagi kang maggaganon, 'di ba? So ayun, katulad nun kapag magko-commute, okay naman ako sa commute, wala akong problema sa commute guys. Okay nga yun kasi parang na-enjoy ko ulit yung pagko-commute. Kaya lang ang nagiging problem is yung naninibago nga ulit yung body system ko, yung sa asawa ko, katulad yung nag-trigger yung kanyang asthma dahil sa exposure masyado sa pollution. So ayun, na-confine pa nga siya ng isang gabi, kaya natulog kami overnight sa hospital. So ayun yung mga yung mga disadvantages na naranasan namin nung umuwi kami. Basta every time na umuwi kami guys, laging nagkakasakit yung husband ko. Siyempre siguro nga parang hindi na siya sanay sa sa Pilipinas, sa hangin, ganon. Nag-adjust yung kanyang katawan. Yun. Pati ako din guys, ganon din, inuubusin sipon. Ayun, so kaya sana next time is yun nga, aware na ba? Kumbaga alam mo na yung mga precautionary measures na dapat gawin para maiwasan ng magkasakit. At saka kulang din kami nun sa tulog, kulang sa pahinga guys, kaya medyo bumaba din yung aming immune system. Yun, kaya bumigay din yung katawan. Kaya yun guys, so malapit na tayo sa superstore. So ayan, dadaan sana ako sa bangko pero okay naman, pwede namang mag-cashback pala dito sa superstore. Dito na lang ako mag-withdraw. O diba, problem solved. Ayan guys, kasi nakalimutan ko dumaan ng bangko.
nawili ako. So ayan guys, malapit na tayo, superstore na. We're here. Yan, nakikita niyo guys ang traffic dito, ang flow ng traffic dito sa amin, dito sa Canada. Yan, ganyan lang siya pag hindi traffic, pag hindi masyadong busy. Ayan. At saka yun nga, may distance ang bawat sasakyan, hindi pwedeng bumper to bumper. Diyan naman sa Pilipinas, hindi maiwasan yun kasi nga sa dami ng sasakyan. Kaya yun, kailangan talaga magaling kang sumingit. Yun guys, diba? Magaling kang mag-drive dyan sa Pilipinas. Kaya saludo ako sa mga nagda-drive dyan sa Pilipinas. Ayan. Ang galing-galing nila. Ang galing nilang mag-drive. Ayan guys. So nandito na tayo sa superstore. Park muna tayo. Ayan. Ayan guys. We're here. Park muna tayo dito. At may bibilin tayo sa loob ng superstore. And then after, uwi na tayo. At meron pa tayong gagawin. Ayan guys. Let's go! Guys, tapos na tayo mag-superstore. Let's go home. At sobrang lamig guys. Sobrang lamig. Grabe. Ayan, pauwi na tayo guys. Namili lang tayo ng konti kasi wala nang bread sa bahay. At saging, yun. Wala nang saging. Kailangan natin ng saging everyday para sa ating potassium. At saka, ano pa ba yung pinamili ko? Yun lang guys. Bumili ako ng spinach. Konti lang yung pinamili ko guys kasi kaka-grocery pa lang naman ng asawa ko nung nakarang araw. Nag-Costco sila. At saka nag-Walmart yata. Or Superstore din. So meron pa naman kami doon. Actually, pinunta ko lang dito sa Superstore is maghahanap nga ako sana na yung map ba. Kasi kailangan ko. So, ayun. Wala akong makita guys na maganda yung pwedeng i-fold na map. Yung pinaka-stand niya is pwedeng paikliin. Yung pwedeng paikliin siya para hindi iba masyadong mahaba. So, wala akong nakita dito guys. Meron siya kaso wala siyang adjust. Hindi siya na-adjust. So, maghahanap na lang ulit ako sa ibang store. So, pagtsatsagaan ko muna yung map na meron ako guys. Ayun. So, ayan. Let's go home na. And, yun guys. At meron pa tayong mga kailangan gawin din sa bahay pag uwi. Ayan. Thank you guys for watching my vlog today. Ayan. Please consider subscribe my channel, Simply Nancy. And please hit the bell button para lagi kayong updated sa ating mga latest uploads. Salamat sa inyo guys sa inyong suporta sa ating channel na sana ma-bless din tayo na lumago po yung channel natin guys. Ayan, magkaroon pa tayo ng marami pang mga uploads na magaganda guys. Ayan, so tulungan nyo ako guys na maging okay din po at maging successful din po yung ating mini vlog na ito ni Simply Nancy, Simple Life here in Canada. Ayun po. Salamat po sa inyong panonood. Thank you sa inyong lahat.
Nandito na tayo sa bahay, guys. Ayan, so okay din, ano din tayo, at least nakalabas din tayo. Ayan, so medyo malamig. Medyo malamig, guys. Wala kasi tayong trabaho ngayon, naka-off, kaya baka bukas, guys, meron ulit tayong trabaho. So ayun. Bye for now, mga kasimple. Thank you for watching. God bless everyone and stay safe. Bye! Guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan, naisip ko kasi pala na na gumawa ng yung nagti-trending na bell pepper. Yun, so parang na-curious lang ako kanina dun sa superstore nung nandun ako nung nakita ko yung bell pepper. So, ayun guys, i-try ko lang kung i-try ko lang guys kung ano yung lasa talaga nito. Kaya ginawa ko guys, isa lang muna yung binili ko. Tapos medyo malaki. Tapos pinaghati-hati ko siya ng 4. Ayan guys, hindi ko yung binuo kasi hindi ko pa sure kung ano yung lasa eh. So gusto ko lang i-challenge yung sarili ko guys. And then bumili ako nito. Yan, yung Cheetos at saka cream cheese. Ayan guys, cream cheese. Bumili na rin ako ng cream cheese. So try natin kung ano yung magiging lasa niya. So curious lang talaga akong subukan guys. So let's see kung ano yung magiging outcome nitong ating experiment dito sa bell pepper na to na nagtitrending. Ayan guys, bagong bili pa. Curious lang talaga akong subukan. So ayan yung cream cheese natin. Talagang purong cream cheese siya. And then ilagay natin dito sa bell pepper. Ipapalaman natin. Ayan po. Papalaman na natin sa bell pepper hanggang doon sa dulo. Para talagang malasahan natin si cream cheese. Yan guys. So, marami na siya. Yan, marami na siya. Ilagay natin ng yan, cream cheese. Baka lang siya guys. Para talagang mahaba siya. Ayan. Ayan. So marami na siya. Ayan. Yan guys. So, tapos lagyan natin ng cream cheese. Tignan natin kung ang lasa nito. Experiment natin guys. Ayan. Masarap talaga siya. Curious lang ako. So, ayan na siya guys. Tikman natin. Tikman natin kung masarap. Ayan. First bite para sa inyo. Tikman natin. Teka muna guys ha. Sarap nga. Guys, totoo lang masarap po. At saka crunchy kasi yung bell pepper. Meron kanina dong orange, yellow, at saka red, at saka green. Pero pinili ko yung green guys. So matamis yung bell pepper. Parang siya, yung flavors niya nagmix na nag-coincide po yung mga flavors niya kaya sumarap. Masarap nga naman pala talaga guys, masarap. Susubukan nyo rin po guys. Gagawin ko pa yung iba. Ipapatikim ko po sa anak ko at saka sa asawa ko para matry din nila. Ang sarap. Ayun guys, success. Kasi ito lang yung ingredients nyo. Cheetos. Na crunchy ang crunchy. Ayan, parang crunchy po. Ayan. Tapos cream cheese. At saka bell pepper. Ayan. Pwedeng any color naman siguro na bell pepper. Ayan, i-try po ninyo, masarap po.
Ayan, masarap. So, yun. Ayun mga kasimple, na-share ko lang po itong aking experiment ngayon na bell pepper with cream cheese and Cheetos na cheese flavor. Ayan, so, okay. Okay na snacks. Ayan mga kasimple, success! Ayan guys, ang sarap. Nag-enjoy ako dito sa bell pepper na to. Mm. Mm. Ayan guys. Ito pa yung natira guys para sa anak ko tsaka asawa ko. Ipapatikim ko na sa kanila. Ayan. So, ganyan na lang yung style na ginawa ko. Hindi ko na siya katulad nung nakikita nyo. Kasi pinag-ano ko siya hati-hati ko yung biyak-biyak ng bell pepper. Yan, so naging 4 pieces siya. At saka ko siya finiling ng cream cheese. At saka nilagyan ko ng Cheetos guys. So, ayan. At cream cheese. So, match nga siya. Ang sarap guys. Ubusin ko na to guys. Last bite. Ang sarap.